Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Pulse. Sa ulo ng mga balita. Murang kuryente isinusulong sa pamamagitan ng nuclear energy. BFAR ipinamahagi ang fuel subsidy sa 151 mangingisda. PCG hinimok ang mga tauhan na gawing kultura ang tamang paggamit ng public funds. AFP at Australian Defence Force nagsagawa ng joint air patrol sa West Philippine Sea. DFA kumpiyansang makakalaya agad ang 17 Pilipinong hinostage ng Houthi rebels. Ticket prices para sa parating na concert ng Enhypen inilabas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse. Para sa nagbabagang balita, nakitaan ng bahagyang pagtaas ng aktibidad ang Bulkang Kanlaon nitong ika-22 ng Nobyembre kung saan nakapagtala ng 15 volcotectonic na lindol. Sa datos ng PHIVOLCS, ang mga lindol na ito ay may saklaw na enerhiya mula local magnitude scale 1.4 hanggang 4.2. Naganap ang mga pagyanig na ito sa lalim na 0 hanggang 2 kilometrong hilagang bahagi ng Kanlaon. Bagamat nananatili sa alert level 1 ng bulkan, maaaring maganap ang biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions rito. Sa ibang sakuna, may 1,300,271 individual ang naapektuhan ng pag-ulan at baha na dulot ng shearline. Ito ay ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 1,452 barangay na ang naapektuhan na mula sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Sa kabuuang tala, 81,110 na mga individual ang nawalan ng tirahan, kabilang ang mga individual na nananatili sa mga evacuation centers sa mga apektadong rehiyon. Sa layuning mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa, ang paggamit ng nuclear energy ang nakikitang solusyon ng ilang mambabatas at organisasyon para rito. Ang buong impormasyon tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Mura, malinis at maasang kuryenteng nuklear. Yan ang mariing pahayag ng grupong Alpas Pinas na isa sa tagapagsulong ng paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ayon sa grupo, malaki ang polusyong idinudulot ng fossil fuels sa mundo. Dahil anila, sa datos ng Harvard, taong 2018 ay nasa 8 milyong tao ang namatay dahil dito. Sinagundahan naman ito ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuangco na walang energy security sa bansa at ang coal na pinagdedependehan ng ating fossil fuel ay ini-import pa mula sa ibang bansa kung saan walang kontrol ang gobyerno sa magiging presyo nito. Kaya't ayon kay Cuangco, kinakailangang baguhin ang baluktot na paniniwala at framework patungkol sa usaping nuclear energy. Wala pong dahilan na teknikal na ayon sa kaligtasan kung bakit hindi dapat gamitin yung plantang yan. Ngunit kung yan po ay isang political issue at gusto nating sayangin ang ating kapital dyan na mahigit $2 bilyong, nasa sa atin po yun. Ayon sa kanila, ang nuclear energy lamang ang tanging paraan upang maibaba ang presyo ng kuryente sa bansa, kung saan humigit kumulang sa kalahati ang presyong mababawas sa buwanang bayarin. Filipino families spends around 10 to 15% of our salaries pambayad sa kuryente. Sa ibang bansa, hindi ganon kataas. So, kung maibaba natin ang presyo ng kuryente, yung balance na yon, pwede natin gamitin sa ibang bagay. Sa kabilang banda, nabanggit din ni Cuangco na bukod sa mas murang bayarin, makikinabang din dito ang larangan ng medikal, industrial, agrikultura at radiation materials.
Kung sakaling mabuksan muli ang planta ng Bataan, asahan ang pagbubukas nito sa taong 2028 hanggang 2031. Samantala, pinabulaanan ng mambabatas na ang impormasyon ukol sa naiuulat na di umano ay radiation na mula sa nasusunog na nuclear plant ay hindi totoo. At ito ay datos mula sa isang tsunami monitoring. Kaya't mariin na panawagan ni Cuangco na iwasan ang patuloy na pagpapalaganap ng maling impormasyon ukol sa nuclear power plant. Bagkus ay palaganap ang tamang impormasyon upang maipaunawa sa madla ang magandang dulot nito sa bansa. Mula rito sa Quezon City, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng fuel subsidy card na may halagang 3,000 pisong halaga sa 151 mangingisda sa Bulacan. Pahayag ni Vice-Gobernador Alexis Castro, ang tulong na iniabot sa mga mangingisda ay para mas malaki ang maiuwi ng mga ito para sa kanilang mga pamilya at araw-araw na pantustos. Ang mga mangingisda na nakatanggap ay mula sa barangay Namayan, Masile, Kaliligawan at Pamarawan sa lungsod ng Malolos. Ilang araw na lang at mag-uumpisa na ang National Jail Decongestion Summit ngayong taon na magaganap sa ika-6 at ika-7 ng Disyembre. Layunin ng summit na pag-usapan at matugunan ang lumalalang problema ng overcrowding sa mga piitan sa bansa. Aasahang dumalo ang mga pinagsasama-samang stakeholder, eksperto at mga delegado mula sa sektor ng hustisya sa bansa kasama ang mga international partners upang magbuo ng mga komprehensibong estratehiya patungkol sa nasabing paksa. Upang maibsan ang polusyon sa Kalakhang, Maynila, patuloy ang isinasagawang operasyon ng MMDA para sa Anti-Smoke Belching Unit. Ang kabuuang ulat tutukan kay Princess Castro. Patuloy ang operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para puksain ang smoke belching sa mga sasakyan sa Metro Manila. Sa isinasagawang anti-smoke belching unit ay sumasailalim sa roadside smoke emission test ang mga sasakyan upang masukat ang dami o kapal ng usok na nagbumula sa kanilang tambutso sa pamamagitan ng oximeter. Isinasagawa ito ng ahensya upang mapanatili ang malinis at ligtas na hangin laban sa mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok. Dagdag pa rito, ang operasyong ito ng MMDA ay bilang pagtugon sa Republic Act No. 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Sa kabilang banda, pinalalahanan naman ni MMDA Acting Chair Attorney Don Artes ang mga driver na patuloy na gumagamit ng kanilang mga cellphone tuwing nagmamaneho. Binigyang diin nito na sa ilalim ng Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng anumang uri ng communication devices habang nagdadrive. Ayon sa kaniya, mahalaga na may konsentrasyon ang isang driver para maiwasan ang anumang aksidente o panganib sa daan. Samantala, sa pagkakataong kailangang sagutin ang tawag, gaya na lamang ng emergency call, ay mainam na gumilid o hinto muna ang sasakyan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, mararamdaman ang simoy ng hanging amihan sa hilagang bahagi ng Luzon. Asahan ng mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Bahagya at pulupulong pag-ulan naman sa Ilocos Region at natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region. At posibleng flash flood sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Sports. DILG Secretary Benhur Abalos tumungo sa Tuguegarao upang siguraduhin ang hustisya sa insidente ng pamamaril.
LTFRB buo ang suporta sa PCW para isulong ang kaligtasan ng mga kababaihan sa mga pampublikong sasakyan. PCG hinimok ang mga tauhan na gawing kultura ang tamang paggamit ng public funds. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Humigit kumulang 1,700 ang nakidalong mga bata sa pagdiriwang ng National Thanksgiving Day sa Malacanang sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong weekend. Ang nasabing pagdiriwang ay ginanap din sa 250 lugar sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang pagdiriwang na ito ay upang mas madama ng mga kabataan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Sa ibang usapin naman, matapos ang kalunos-lunos na insidente ng pamamaril ng estudyante sa isang pamantasan sa Tuguegarao, tumungo ang kalihim ng Department of the Interior and Local Government na si Benhur Abalos upang siguraduhin ang hustisya sa panig ng biktima. Tunghayan ng balitang dala ni Jade Buhoy. Bilang pakikiisa sa pagkamit ng hustisya sa krimeng naganap sa St. Paul University, Tuguegarao, tumungo rito ang kalihim ng DILG o Department of the Interior and Local Government na si Benhur Abalos upang ipabatid ang kasiguraduhan sa pagresolba ng kaso. Binisita din ni Abalos ang biktima na si Althea Vivian Mendoza sa hospital na kanyang pinaglalagian habang ito'y nagpapainam ng kalagayan mula sa insidenteng naganap. Sa pagbisita ng kalihim, ipinabati dito sa pamilyang Mendoza pati na rin kay Althea na ipinag-utos na sa Philippine National Police ang kanilang kaligtasan at seguridad. Bukod pa riyan, nakipag-ugnayan na din ang DILG sa PCSO upang tumulong sa pinansyal na pangangailangan ukol sa mga bayarin sa ospital matapos ang operasyon ni Althea. Sa kasalukuyan, ang suspect sa nasabing krimen ay hinatulan na ng frustrated murder at paglabag sa Omnibus Election Code. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbigay suporta ang LTFRB sa kampanya na iwas abuso sa mga kababaihan para sa ligtas na biyahe nito sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa pagsulong ng inklusibo at ligtas na komunidad para sa mga biyahero, ay buo ang suporta ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa 18-day Violence Against Women campaign. Sa pakikiisa ng LTFRB sa kampanya na may temang United for a Vow-Free Philippines, ay nais ito na siguraduhin ang seguridad ng mga kababaihan sa mga pampublikong sasakyan. Ito'y para protektahan sila sa anumang karasa na maaaring mangyari o maranasan sa kanilang biyahe. Sa pagsuporta ng ahensya sa Philippine Commission on Women o PCW ay binibigyan diin din dito ang karapatan ng mga kababaihan. Bukas naman ang linya ng LTFRB at tanggapan nito para tugunan ang anumang uri ng karasa na maaaring maranasan o masaksihan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Hinikayat ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan ang mga tauhan ng organisasyon na gawing kultura ng PCG ang responsableng paggamit ng pampublikong pondo. Nangyari ito matapos sabihin ni Senador Sonny Angara sa plenary session ng Senado nitong kamakailan na ang PCG ay isa sa 3 ahensya ng gobyerno na nakakuha ng highest ratings mula sa Commission on Audit. Ayon kay Coast Guard Admiral Gavan, ang responsableng paggamit ng mga pampublikong pondo ay dapat maging bahagi ng kultura ng PCG dahil ito ay katumbas ng serbisyo sa publiko para sa bawat Coast Guardian.
Samantala, ang mga piloto at tripulante mula sa Australian Defence Force o ADF at Armed Forces of the Philippines o AFP ay nagsagawa ng matagumpay na cooperative air patrol sa West Philippine Sea kamakailan. Layunin ng AFP-ADF Maritime Cooperative Activity na palakasin ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Australia na nilagdaan noong Setyembre ni Australian Prime Minister Anthony Albanese at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang bahagi ng pagdiriwang sa buwan ng Organic Agriculture, nagsagawa ang Department of Agriculture ng Philippine Natural and Organic Products Expo sa lungsod ng Mandaluyong. Tunghaya ng balitang dala ni Jade Buhoy. Kahapon noong ika-26 na araw ng Nobyembre sa lungsod ng Mandaluyong, sinimulan na ang ika-6 na Philippine Natural and Organic Products Expo o PINOPEX para isulong ang masaganang agrikultura sa bansa. Ang PINOPEX ay pinangunahan ng Department of Agriculture sa kanilang Agribusiness and Marketing Assistance Service na naglalayong ipamalas ang mga organiko at natural na mga ani kung saan ang mga pagkaing produkto rito ay sariwa, habang ang mga kagamitan naman na gaya ng textile at fiber ay tiyak na dekalidad ang antas. Pahayag ni DA Undersecretary Jane Bacayo, kinalulugod nila ang programang ito dahil hindi lang ito maganda para sa kalusugan at kapaligiran, ngunit nakakatiyak din sila na malaki ang ambag nito sa potensyal ng mga lokal na magsasaka upang ipamalas ang produkto sa pandaigdigang merkado. Ang nasabing programa ay dinaluhan din ng mga ahensyang kaugnay gaya ng Bureau of Plant Industry, Agricultural Training Institute at Bureau of Soils and Water Management na siyang namahagi din ng libreng organic seeds at seedlings upang isulong ang organikong pagsasaka. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na digitalization sa bansa, inilunsad sa Calamba, Laguna ang modernong pamamaraan ng transaksyon sa pagbabayad. Francis Rio Dique para sa balita. Barya lamang sa umaga, ito ang karaniwang ating nababasa o naririnig mula sa mga tindero o tsuper. Ito ang madalas na hamon sa mga Pilipino sa tuwing tayo'y magbabayad. Ito ang naisolusyonan ng kakalunsad pa lamang na programang Paleng QR sa Calamba, Laguna ngayong Lunes, November 27. Mula sa pangalan ng proyekto na Paleng QR, isinusulong ang paglalagay ng Quick Response o QR code sa mga palengke upang magkaroon ng digitalized na transaction ang mamimili at ang tindera. Bukod sa mga pamilihan, ay kasama rin itong inilunsad sa mga pampublikong mga sasakyan. Ang programang ito ay sa pagkikipagtulungan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of the Interior and Local Government. Layo ng programa na magkaroon ng ligtas, less hassle at epektibong pamamaraan para sa pagbabayad ng publiko. Sa kabuuan, 476 na tindero kasama ang 10,000 tricycle drivers ang nakilahok sa programa. Francis Rio Dique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Sports. DENR nakipag-ugnayan kay RC Muñoz upang itaguyod ang mga proyektong pangkalikasan. DFA kumpiyansang makakalaya agad ang 17 Pilipinong hinostage ng Houthi rebels. DSWD nakatuon sa patuloy na pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Sports.
Kasabay ng Environmental Awareness Month, itinalaga ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagiging tagapagtaguyod ng mga adhikain ukol sa kapaligiran ng bansa ni RC Muñoz o Sergeant Ramona Muñoz ng Philippine Air Force. Ayon sa DENR, ang pakikipag-ugnayan kay Muñoz ay naglalayong magpalaganap ng kamalayan sa pangangalaga ng kalikasan at waste management. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang artista at miyembro ng PAF sa kanyang Facebook post. Binigyang diin niya rito na siya'y desididong makapag-ambag sa mga proyektong nakatuon sa pangangalaga ng kalikasan. Kumpiyansa ang administrasyon na ang 17 Pilipino na nadamay sa hijacking ng isang barko sa Red Sea ay mapapalaya sa lalong madaling panahon. Francis Rio Dique para sa balita. Ikinabahala ng Administrasyong Marcos ang nakaraang insidenteng sangkot ang 17 Pilipino na crew ng barkong MV Galaxy Leader na matapos i-hostage ng mga Houthi rebels. Ngunit kumpiyansa ang Department of Foreign Affairs na mapapalaya din agad ang mga Pinoy ng mga rebelde mula sa Yemen. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, ang ahensya ay positibo matapos palayain ng isang OFW ng militanteng grupo ng Hamas na umano'y kaalyado ng mga rebelde ng Houthi. Aniya ang pagpapalaya kay Jimmy Pacheco ay isang magandang indikasyon ng kaligtasan ng mga na-hostage na seaman. Pagtitiyak ni De Vega, gagawin ng ahensya ang lahat para maging ligtas at tuluyan ng makauwi ang mga OFW sa Pilipinas. Francis Rio Dique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, siniguro naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na patuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol. Daniza Lopez para sa karagdagang detalye. Matapos yanigin ng 6.8 magnitude na lindol ang probinsya ng Sarangani, ay tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na patuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima. Sa isang pagpupulong na pinangunahan ng gobernador ng Sarangani na si Rogelio Pacquiao, inihayag ni Gatchalian na mayroong kasunduan kung saan patuloy pa rin ang pamamahagi ng mga food packs sa mga lokal na pamahalaan na kinakailangan ng matinding tulong. Nakatakda namang ibahagi ng ahensya sa susunod na taon ang tulong pinansyal sa pamamagitan ng Emergency Cash Transfer o ETC. Matatandaan ang lindol ay nagresulta sa pagkawala at pagkasira ng mga tirahan ng mga residente sa Mindanao. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Get ready Filipino Engines dahil inilabas na nitong kamakailan lang ang seat plan at ticket prices para sa paparating na concert ng K-pop boy group na ENHYPEN sa Pilipinas. Nakatakdang isagawa ng grupo ang Philippine leg ng Fate World Tour nito sa New Clark City Stadium sa Tarlac sa darating na 3 ng Pebrero taong 2024. Ayon sa POP, magkakaroon ng Engine Fan Club presale sa 16 ng Disyembre at general ticket sale via poptickets.com sa 17 naman ng Disyembre. At narito ang recap ng mga nababagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Murang kuryente isinusulong sa pamamagitan ng nuclear energy. BFAR ipinamahagi ang fuel subsidy sa 151 mangingisda. PCG hinimok ang mga tauhan na gawing kultura ang tamang paggamit ng public funds. AFP at Australian Defence Force nagsagawa ng Joint Air Patrol sa West Philippine Sea. DFA kumpiyansang makakalaya agad ang 17 Pilipinong hinostage ng Houthi rebels. Ticket prices para sa parating na concert ng ENHYPEN inilabas na.
Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.